Ito po ang hiling ng ilan sa inyo. Napagbigyan na natin, ha? Mainit na po yung mantika. Nakita nyo, nilagyan ko na ng piraso ng manok. Teka muna, itataob natin. Yung balat dapat ang nasa mantikang mainit eh. Ito po yung 4 na piraso kanina. Hiniwa ko sa 2 para 8 na ang kumain. Yung mantika naman, pangalawang beses ko nang ginamit dahil kahapon po nagprito din ako ng manok. Lalagyan ko na ng paminta. At saka 1 kutsarang patis para may timpla na. Hayaan po nating maluto. Pumula yung manok at masangkot siya ng sandali. Takpan po natin. 3 minuto. Balik na rin natin, ha. Ayan, medyo luto-luto na. Na 1 kutsa. Kung gusto niyo pong talagang mapula, habaan nyo. Ako 3 minuto ko lang sinangkutsa itong ating manok. May buto po ito at saka may balat. Mangyari, tatanggalin ko muna, ha. Ilagay natin sa 1 puswelo na malukong at sasangkutsahin natin yung ibang ricado. Ayos. Unahin natin ang sibuyas ngayon, ha. Kahapon inuna ko po ang bawang. Ngayon bawang naman. Laging pinagtatalunan kung ano po ang uunahin eh. Dapat siguro ang unahin nyo sarili nyo. Kesa sa bawang o sibuyas. Ayun, isama natin tong malalaking tipak ng kamote. Isang malaking kamote po ito. Gusto ko kasi medyo prito-prito ang kamote eh. Sige. Takpan po natin yan. Sandali lamang yung kamote. Halu-haluin natin at baka naninikip na. Sasabawan ko na po, ha. Ito po 4 na tasa ng tubig. Pero 2 lang po ang lalagay ko. 2 tasa lamang. Mamaya, tingnan natin kung kulang. Pero kung bagong panganak kayo at gusto nyo masabaw, itodo nyo po yung 4. Wala nang kamatis, ha. Ketchup na lamang. 2 kutsarang ketchup. Sige po, haluin natin yan. Kumukulo na. Ilagay na po natin ulit yung ating manok. Yan, kasama yung mga manti-mantika. Ilubog po natin yung manok dun sa kumukulong tubig. Sarap po natin at lutuin natin sandali. Makalipas ang 2 minuto. Ilagay na po natin itong 1 latang pork and beans. Ganyan lang. Madalian. Haluin po natin, ha. At nang sumama yung lasa nung pork and beans. Minsan nililigis nyo rin para talagang kumapit yung lasa nung tamis at alat nung beans dun sa sabaw. Masarap yun. Dadagdagan ko pa po ng 1 tasang tubig at baka po mamaya malabog yung kamote lumapot yung sabaw, matuyo. So yan, 3 tasang tubig yan. Tignan natin, 10 minuto. Nako, bango. Ang bango-bango po ng niluluto ko. Malambot na yung ating kamote. Matigas na gulay muna. Ito po yung 1/4 na repolyo. Saba. Lagay natin. 3 saba. Sa amin po kasi hindi na binabalatan yung saba basta hugasan nyo. Bichuelas. Baguio beans. Yan. Takpan po natin. Ay, teka, sandali. Lalagay ko yung tangkay ng pechay. Matigas din yun Yan. Pagkatapos ng 2-3 minuto, ganda ng kulay. Huwag nyo lalabugin yung gulay, ha. Sayang ang nutrisyon. Lagi ko sinasabi. Isang halo lang ng ganyan, no? Medyo malutong-lutong pa yung ating bichuelas at repolyo. Pero okay na yun. Okay na po natin itong pechay. Siguraduhin yung malinis ang pechay nyo, ha. Ayaw nyo ipapakain ng pechay nyo ng madumit may mga buhangin. Nang malinis bago isubo. Yun. 1 minuto lang yun, ha. Hahaluan ko lang po sandali at nang makita nyo kung gaano kasarap itong ating niluluto. Maganda, nalabog na yung kamote, sumama yung kamote dun sa sabaw. Yun ang masarap, matamis, maalat, malinamnam. Papatayin ko na po yung apoy at magsaing na kayo. Manang, nagsaing na po ba kayo? Nagsaing na daw. Madalas po ang ginagamit natin sa pagluluto ng putsero, ang alam ko, yung bubang hita ng baka. Minsan naman, nagluto na rin po ako, pata ng baboy, matagal nga lang palambutin. So ito naman, manok at nang mura-mura na, madali pang lutuin, hindi aksaya sa gasol. Hindi ko inaasahan, isang malaking kaldero pala itong nilabasan ng ating putserong manok. Ilalagay ko na po dito sa aking mahabang malukong. At palagay ko may mga titira kahit si Tita Betty kumain ito, tsaka si Kashoni tawagan talagang ustong-usto, may sobra pa, magsasharon tiyak yun. Doon naman po sa mga kaibigan natin na hindi nagustuhan, uulitin po natin at umaasa akong sa susunod, magustuhan po nila. Ayos? Si Ron Bilaro po.